Morning. Sir, Napaborong po. yes sir. Welcome to Cagayan. Yes sir. First time mo ba? O... Sir. namin Adon. When sir, ni Sophia sir, yung anak ko. Okay. Hello, ito yan. Napaborong po. Hello. Si Kati po. Wife ko sir. Sir Nabs. Na tayo sa, nag-zoom na tayo, di ba? Yes sir. Apo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lavon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Taga po ka, Jay? Side, ha? Apa sir? Tatao kita, Jay? Sir Buddy. Sir Bad. Body po. Di Agribusiness. So naji ko sir, di counterpart technical service. Okay. Tatao ka, Jay? Nagpa-set up ang tent. Tanong, no aji init na di kalman, kaya kasla mo la tata. Ano po doon dito kalman sir? O, ano po ito ta? Kalman. Siguro na nga sinaabo ni pagbigyak din ito kung na siguro. May feature nga na lang sir na. Tapos may feature nga na lang nga May feature nga na siya.
Sir, good morning po. Good morning, sir. Sir. Good morning po. Hari. Ay, hello. Hello, Ma'am Jane. Hi, good morning. Tapos kasi namin Kati po, wife ko. Hi, good morning. Let's go na pa. Gusto mo na punta na tayo habang umaga? Oo. Yes. Ready na ako. Ano po, Hari? Hi. Tara, May iyan na tayo. devotion kasi yung mga tauhan namin every morning, kaya we join them first. Oo naman. Let's go, sir. Bali, ito yung area ko. Ayun, doon tayo galing sa gas station. Ayun, yun. Meron tayong ibang way dito, mas nearer. Pero mas gusto kasi ni Harry dito, dito tayo pumasok. No? Bali, ang area ko, lahat na yan. Lahat na yan nakikita mo, pati ng araro, pati doon sa kabila na yun, hanggang dito, hanggang dyan, hanggang doon sa may basa. Ayun, yung mga naararo doon, atin lahat yan. So, yan, Ilang hectares to, sir? 87. Wow. Bali, 87 hectares ito. So, kasalukuyan ang planting ko dito banda, madaanan natin mamaya. Yung demo area natin somewhere doon. Hininto ko lang kayo dito Opo. para this is the highest peak dito sa area ko Pagka nandito ko na, kita mo na pati yung highway. Opo. Pati yung pinanggalingan natin Diyan banda yung yung demo area natin diyan. So, punta tayo doon. Opo, unahin muna natin yung demo. Sige. So, punta tayo doon. Sige, sir. Sige. Hilly part. Ang 'di ba kapag sinabing Tuigaraw Cagayan is valley, bundok, tapos diretsong gano'n May baba. is valley. Yung mga valley naman namin is yun yung mga yung mga patagin, yung mga rice. Kasi may mga patubi. Opo, opo. Sir, cellphone mo daw po. Okay. Para malag. Sir Nap, dito po tayo. Gusto mo magsombrero pa ako? Kung gusto, Meron. sir. Sige, sir. Hindi ko alam kung dala ko. Sombrero ni sir. Glenn, sombrero. Para Ayan. para you look like a real farmer. 'Di ba? Mas maganda kung Sir. may sombrero. Don na don, sir. Kasama natin si Sir Nap Maborang at bagong series po tayo at ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa sugarcane. Yes, sugar. Sir, matagal na ho kayo sa sugarcane. I started planting sugar in 1980 1980. and still a planter up to now, non-stop milling at Karsumco Mill District. Wow. At sir, itong area natin ay nandito tayo sa anong town po ito sa Cagayan, sir? Bali ito, nasa barangay Sampaguita tayo, town ng Solana, Solana. province of Cagayan. Yes. At ito po ay medyo hilly, sir, no? Yeah, Medyo ito. upland. Ito medyo hilly bundok siya. Pero maganda naman yung tribe ng sugarcane dito because before I started planting sugar dito sa area na ito, pinasuri ko sa soil, Bureau of Soils. Ibig sabihin, sir, ikaw ang nag-start ng sugarcane dito or it's a traditional crop ng lugar? It's a traditional crop dito sa lugar na ito because Karsumco Mill District started milling in 1977-78. So I started to plant in 79-80. Pero I was the one who opened this area and parang ano na ako dito. Ako yung pinaka-pioneer dito sa area na ito. At sir, yung land area mo dito sa lugar na to, how many hectares po? Dito sa area ko ito, on this side, Solana side, is 87 hectares. 87. Ito po ang best area for sugarcane, sir? Okay naman. Not necessarily, pero alam mo, there are areas na mas maganda dito, katulad ng loam soil. Pero pagka loam soil ka kasi, mababa yung sugar recovery mo, yung sugar content mo. Unlike dito sa area na ito, medyo hindi siya katulad ng growth ng nasa loam soil. Pero
mataas ang sugar recovery dito. So parang balance lang sila. Yung loam at saka ito sandy loam saka loam soil. Pero ito ay best dahil rolling hills, hindi na naglalag yung water, sir, para Yeah. sa Yeah, sugarcane. as far as sugar farming kasi, especially in this northern Luzon, especially in Cagayan, ang planters dito kasi hindi katulad ng mga planters sa Negros na Okay. they are well off, kaya nilang mag-establish ng mga drainage. Pero dito kasi ang pinipili namin yung katulad na nito so that wala na kami problema sa mga drainage system. Oo. Kasi ang sugarcane, ayaw niya yung nakababad sa tubig. Parang gusto niya yung nadidiligan lang. Nadidiligan lang siya. Unlike rice. Na sa rice kasi, gusto niya nakababad sa Nakababad. tubig. Oo. So dito ho sa Cagayan, yung mga nasa baba, sila ang rice and corn. Yes, So yes, medyo yes. mga hilly part, ito mga Sugar, sa sugarcane. yes. Okay. Sir, bakit kayo nahilig sa farming? Oh, when I graduated, finished my college, I work in Manila. Okay, sir. So I've stayed in a travel agency in Manila, and then I worked there for 2 years or 3 years. And then after that, yung boss ko, meron siyang concession sa Nueva Vizcaya, laging during that time, 1970s, no? And then after that, yung boss ko, may lupa dito, yung makikita natin mamaya somewhere in Tuaw. And then they are the pioneers of the sugar industry in Cagayan, because he is with the group of the Balaos in Tuguegarao. So when Japan offered parang kabayaran ng mga ginawa nilang pinsala dito noong panahon ng gera, parang nagbigay sila ng reparation goods. And ang pinili ni the late General Balao is to establish sugar mill dito. And now the Villasetes also from Piat landed dito mo ito. They offered a 10-hectare area for the purpose of putting up a sugar mill. Mill. That's why nakatayo dito yung Garsonco Sugar Mill. Kaya lumawak yung plantation. Lumawak now. Because may mill. Yes, lumawak na because of the capacity of the mill na medyo malaki siya. Lumawak siya, umabot hanggang Isabela side and Kalinga side yung mga nagtatanim na ng Ng sugarcane. sugar. Okay. Sir Nap, itong, pero anong degree mo nung college? I finished yung BSBA ko, Bachelor of Science in Business Administration, major in Management. Okay. So pang business talaga, sir. So yung farming venture mo ay from the very start, business yung yung mindset, sir. Yes, kasi when my boss, the late Totoy Aduro, started planting sugar, ako naman yung taga rito. So ako yung kinuha niya from the concession in Vizcaya, dinala niya ako dito. So I learned sugar farming. I learned from him, no? And then we have some consultant from Negros who started teaching us how to plant, how to manage sugarcane, ganon. So, and then after that, medyo umayaw na siya sa sugar farming. And then sinabi niya sa akin, Nap, you just continue on your own already. Sabi niya. Yun na po yan. Yun na po yun. Okay. So, sir, yung mga plantation mo ng sugarcane na yung nasabi mong 80 hectares? Here in Solana side. Just in Solano? Yeah, Solana side. Just in Solana side. Sir, ano yan? Accumulated na property mo yan? No, it's like this. Some of this I bought, no, and then some are under the name of my mga tao ko na. Because this is the history of this area is foreclosed by Traders Royal Bank. Okay. Now, this is about up to Barangay San Juan of Tuaw. This covers Barangay Sampaguita, Lacambini, Mambakak, Bugnay, and San Juan.
This is about 1,200 hectares. Now, certain Australia, Mrs. Australia from Manila, nung nakita niya na magaan lang naman, maliit yung ano tawag to, yung foreclosure niya, medyo mura lang, nagka-interest. Siguro meron din siyang connection. So binayaran niya yung foreclosure sa Traders Royal Bank. And then after that, napunta na sa kanya yung property. And then he offered it to DAR for what do you call this? Voluntary offer to sell. I see. Ano, that's why after that, inabisuhan niya yung mga barangay captain ng Sampaguita, Lacambini, Mambakag, Bugnay, and Solana para maglagay na sila ng mga tao-tao dito. That's why most of these areas now are CLOA. CLOA po ito. CLOA. Okay. Sige sir. So ngayon po ang reason bakit andito tayo ay magde-demo tayo ng Xanadu. Ito yung na-feature na rin natin na zero granular fertilizer. So liquid po siya, liquid form, at yun yung ina-apply natin sa mga crops. At sir, maganda rin ba ang Xanadu for sugarcane? Now ganito kasi, no, masyadong mataas na ang ang granular fertilizer. Nung nag-rise up yung price ng natin, ng fuel natin because of the problem in Iran and the US, no. Nag-isip kami, siyempre, being a farmer, nag-isip ako kung how to reduce my cost. Siguro, ganon. Now, it so happened, it's so fortunate na si Jing, na-meet niya si Mr. Willie, W. Si Sir W. So, nagkaroon kami ng meeting, and then, nagtanong-tanong naman siya, marami, pati si Hazel, marami din siya tinatanong. So, I answered them, and then sabi niya, would you like to try yung Xanadu sa farm mo? Yes, kako, because that's what I'm looking for now, na kailangan magkaroon ako ng alternative. Kasi masyadong mataas na yung granular fertilizers natin. So that was started everything about this Xanadu. So, nung sinabi ni Jerwin sa akin, Sir, sabi niya, meron ka bang raton? Raton, because this is a raton area now. Ibig sabihin ng raton, Na-harvestan na. pinag-harvestan na. Meron ka ko. Nakat yun ng February 2 of 2026. Sabi ko, Sir, puntahan natin. So, pinuntahan namin ito with Jerwin. Sabi niya sa akin, Sir, itry na natin na isprayan. So, na-sprayan na natin ito Jerwin, ng mga... third application na, sir. This is the fourth application. Fourth na. application. Okay. So, this is the, the itsura of the canes, Pero pang ilang raton ito, sir? Pangalawa. Pangalawang raton na. Yes. So, pang third cropping sa na po ito? Okay. Third. Ilang spray ho ba ang kailangan for sugarcane? Well, according to them, to the technicians of Xanadu now, is Sir, isama na natin sila, sir, para may discuss natin. Okay, so isasama natin sa discussion natin si Sir Jerwin at saka si Sir Dennis. Yes po. At para i-discuss further yung technicalities ng Xanadu. Okay, sir. So, good morning to everybody, no. Ako pala si Jerwin Kapili, Senior Technical Sales Agronomist ng Xanadu Agribusiness, Xanadu Agri-Products Incorporated. Ayan. Okay, na naka-base po dito sa Cagayan. And Sir Dennis? So ako naman si Dennis Dupaya. Sir Buddy, good morning. Sir Nap. So ako yung business developer of Yunaco, assigned here in Cagayan Valley. So kami yung counterpart sa distribution ng Xanadu Agri-Products. Okay. Sige sir, i-discuss natin sir yung naputol na usapan natin, Sir Nap, kanina. Yes. So sabi ko, this is 1.2 hectares na nakat ko noong February 2. So tama-tama, sabi niya, meron na siyang 30 days. So sprayan na natin, sabi niya. And then
yun nga, continuous yung after another 30 days, nag-spray na naman kami ng F2. F1 dati yung Nung una. una, Yeah. no? And then after 30 days, nag-spray kami ng F2. F2. And then another after 30 days, nag-spray kami ng F3. Mhm. So this will be the fourth spraying of Xanadu in this area. Okay. Sige sir. Sir Jerwin, i-explain natin yung technical. May gusto kong ipakita kanina. Actually sir, ang first spraying namin dato, ang return niya kasi is February 4, ang 2026. And then nag-start kami na nag-spray ng March 30, 2026. Okay. Okay? So, ang 1 hectare kasi, ang requirements kasi ng Xanadu ng 1 hectare is 365 ang kwan niya. 365, 3 ang F1, 6 ang F2, and then 5 ang F3. F3, Okay. So ngayon, ang combination nito with 1.2 hectares, itong area ni Sir Nap. So binigyan na namin siya ng 1.5 liter 1.5 liter na F1 and then 3 liters of F2. So yan yung first spraying. Okay. So yan yung combination ng first spraying. And then yung second spraying namin nung April 21, 2026. Na yung second spraying namin, the same dose, ganun Okay. pa rin. So 1.5 pa rin na liter ng F1 and then 3 liters pa rin ng F2. F2. Okay. And then yung third dose, yung third spray namin was 5/20/2026 nung May na. Okay? So ganun pa rin yung sequence. Okay. So 1.5 liters pa rin siya and then 3 liters of F2. So ngayon, itong fourth spray namin, solid na ibibigay natin na yung F3. F3 ngayon. Oh, F3 na wala na siyang combination. Sir Dennis, for the benefit ng audience natin, doon na-discuss na natin to yung mga prior Yes, Sir videos, Buddy. no? I-describe lang natin ano ba yung F1, F2, F3 para maintindihan lang nila. Okay. Sige, sir. Okay, yung F1 kasi is nitrogen. So andito yung kwan niya. Okay, punta Wait. natin, sir. Ito. So ito. Ito, okay. Yan, So meron palang ito yung Xanadu Max Power na F1. So ito yung growth booster. So meron siyang macro elements with nitrogen, phosphorus, and potassium. 27% yung nitrogen level niya. Yeah. And then yung phosphorus, potassium is Zero, 0. zero. So more on kwan siya, more on nitrogen. Okay? Nitrogen siya. So more on nitrogen. So yan yung component talaga ng ang Xanadu F1. So more on nitrogen siya. Okay. And then may So ito yung mga kwan niya, Micronutrients. micronutrients naman which na wala sa granular na Na fertilizer. fertilizers. Apo. Okay. So ang Xanadu meron siyang mga micronutrients na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na micronutrients and then meron pa siyang mga 5 additives na naka-base, nakalagay po diyan sa Xanadu. Xanadu products po. So that's the reason why yun yung unang linagay natin kasi nga more on nitrogen Yep. siya. Oh. Pero ang sugarcane kasi Sir Bud, Yes, sir. hindi niya masyadong kailangan ng nitrogen ang sugarcane kaya nilimit namin yung kwan niya kaya konti lang ang nitrogen content niya. So more on kwan siya, more on F2. More on I see. F2. Kaya yung Balance. combination natin Oo, kanina, F1 yeah. and F2. Yes. Pero mas marami yung F2. F2. Oh, I see. Okay, so first application, sorry po ulit yung formula natin kanina, yung first application, ilang F1, ilang F2. Ang first Yung pinakombine application natin. is 1.5 na F1 Okay. and then 3 liters 3 na F2. liters na F2. F2. Yeah, that's the first. First, second, and third. and And third. Yun yung formula. Yeah. Okay. So ngayon, sige, bago tayo mag-ano sir, i-discuss din natin yung F2. Yep. Okay. Yep. So ito yung kwan, ang blossom booster. So F2, blossom booster. So yung nitrogen, phosphorus, and potassium niya. Ang nitrogen meron pa rin siyang 9%. 9, Tapos 7, 5. Balance. Okay. So balance. 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 So which na ito ang kailangan talaga ng sugarcane. Oh, Kaya I see. mas marami. Okay. Oo.
So yan. So the same pa rin yung mga micro elements niya, the same pa rin na meron pa rin siyang micro elements dun sa F2. In addition pa, Sir Jerwin, yung Sanado, compared sa granular fertilizer, mas maganda yung appreciation or yung tanggap ng tanim. Ano? Mas maganda yung tanggap ng tanim dahil Minsan nga, kasi nami-misinterpret ng mga farmers yung 4600, 50% lang yung availability ng ammonia. Oh. Okay. And finally, para ma-discuss natin yung buo, sir, i-ano natin yung F3 para maintindihan lang ng audience natin yung composition ng fertilizer. so ito yung F3 natin. Okay. So mas marami na yung potassium. So ito yung kailangan natin sa 4th application, saka 5th application. So Sir Bad, meron pa kasi siyang 5th application ito. Meron pa. Meron pa. So after this, meron pa tayong isang buwan na kwan. So nitrogen, mababa din nitrogen level niya, nasa 3 na lang siya. 399 na lang. 399 na lang siya. Pero with sa papansin natin na yung potassium level niya mas mataas. Okay. So yan na yun. And then yung mga microelements, The same pa rin? The same pa rin siya. Meron pa rin siya. Okay, so for today's application ay F3 lang po F3, tayo. yeah, F3. Then after a month, another F3. F3. So lumabas, for the sugarcane, ilang application po tayo? Five. Five. Five Last na po yan, no? Yes. 5. Yes, Sir Bud. Okay. Sir, bakit ang pinili ninyo na demo ay yung ratoon? Bakit hindi yung newly planted, sir? Kasi that time kasi hindi kami makatanim because mainit, Oh, yes, sir. dry. So sabi naman niya sa akin, sabi naman ni Jerwin, wala pa akong tanim ngayon na new plant, new. So if you want, sabi ko, meron akong yung kinat ko ng February 2 and this is now the area. Pwede na yun, sabi naman niya. Because we have not, it's a very long time na dry kami dito. So it's only in first week of June yata na nagkakaulan kami. Pero medyo yung distance o yung gap ng rainfall namin medyo malayo. Look, ito was cut in February 2. Kung maganda sana yung ano natin, yung rainfall natin. Mas malaki sana. This sir, plant should have been at that size already. Oh, I see. Now, medyo na-stunt siya kasi because walang moisture ang lupa. Anyway, maski anong galing naman natin, anong galing na fertilizer ilagay mo diyan pag walang water, walang moisture yung lupa, you don't expect yung normal ano niya. So, medyo nasaktan siya. Now, medyo maganda-ganda na ngayon. At least, pag makita mo, medyo bumerde siya at saka medyo parang healthy na siya. Unlike na before, hindi ganyan ang itsura niyan kasi talagang nasaktan siya sa init. Masyadong mainit dito. Cagayan. We are very lucky nga ngayon siguro. Actually, Sir Jerwin, Siguro malapit tayo sa Diyos. Grab. At this time now, itong oras na ito, 8:30. usually 30 po. mainit na. Hindi So, parang sobrang init na. Baka ikaw hindi mo na kayang mag-stay sa labas. Pinagbigyan po tayo ngayon. That is the kuan because yung usual na climate natin dito is nagbago. Malaki pinagbago. Climate. Itong months na ito should be maulan na dito eh. Kasi tignan mo, may mga corn farmers tayo dito, hindi pa nakapagtanim because kulang ng Walang masayang tubig. lupa. Some of them nagtanim pero maliliit pa kasi Hindi pa natumubo, sir. hindi pa natutubigan. Sir Nab, sabi nyo, given the ideal situation supposedly, kung walang drought, Yes. ay magandang-maganda na dapat yung mga itong crops. But given yung situation ngayon, yung itsura niya ngayon, paano natin i-evaluate, sir? Anong itsura ng plant natin? Actually, based on based yung mga ginawa ko last week na parameters, saka yung pagkukuha ko ng mga data, which na based on farmer's practice. This is a farmer's practice eh.
Farmer's Okay. practice compared dito sa trial. Kaya ito yung napili ko na site na pag-anuhan natin kasi meron tayong makikitang farmer's practice. Ano siya? Yeah. Comparison, Comparison. direct comparison. So based on sa tillers kasi mas maraming tillers ito kasi nagbilang kami with the farm manager of Sernap, Abet. Okay. Abet. Lamang ito sa suwi. Sa suwi. Lamang siya sa suwi. And then yung height medyo mas lamang siya ng konti. So yun lang. Kaya lang syempre kulang tayo sa ulan, talagang makikita mo ganyan talaga ang kanya. Pero based on my parameters naman, okay naman ang magiging. Pasok naman siya. Despite of yung challenge. Yes. Okay. Sir Nop, kumusta? Are you happy? Yeah. I am happy. Okay. Very happy. I am happy because you are here, no? You shared us a visit the Okay. farm. No, maganda nga ito kasi actual nakikita na natin yung itsura Okay. ng plants. Hindi yung nagbibigay tayo ng idea or story lang sa mga tao na hindi naman natin nakita yung Actual. yung plants. So I am happy because I see na in spite of yung pinagdaanan nito na yung drought spell natin the last few months ago, ganyan na yung itsura niya. And then I go with yung sabi ni Jerwin na nakita namin yung tillers compared to this kabila na Okay. ito farmers practice, akin din yan. Okay. Kaya nga sinadya namin na both sides ito para at least meron tayong makita sa kabila, Comparison. makikita din ito. Okay. So well, maganda naman, wala naman problema. Siguro I will just wait for God willing. I will just wait for the result during the milling season, so yun that ang final. I could get the tonnage and the sugar recovery of this area, which was applied by Saratu. Yan, okay. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.